Ayan po, magandang araw po sa inyo lahat, mga ma'am, mga sir. So welcome again po sa JLat Vlog. So for this episode po natin, andito pa rin po tayo sa bayan po ng Umingan, Pangasinan, at meron po may ipapakitang mango farm naman po sa inyo. Ito po ay isang hektarya. So itong kinakatayan ko po ngayon, ito po yung kanyang right of way. Ang kagandahan po nito, ang may-ari pa rin po, ang may-ari po din sa part na ito, kaya libre ito po niya ibibigay na right of way. Yan, so pipirmahan na lang po tayo sa barangay para sa settlement ng kanyang right of way. So yun po yung kinagandahan po noon, wala po tayong bibiling right of way, ibibigay mismo nung nagbebenta ng property, dahil dito po ay sa kanya rin po itong property na ito. So ayan po, diretso po yan, mga ilang metro lang po ang layo po niya sa school o high school at sa super health center daw na sinabi ng mga source po namin dito. At may ilang metro lang din po, o ilang kilometro lang po layo sa highway, siguro mga 3 kilometro po siguro, o baka wala pa. Sa town proper ng Umingan, Pangasinan, siguro mga 10 kilometro o mahigit po. Sa Tiplex, Carmen, siguro mga 20 o 15 minutes driving po siguro. Ayan, estimate lang po namin. So dito ay, ayun na po yung property na binibenta. I-explain ko po sa inyo ng maayos po ito. So dito nga po meron na pong itatayo yatang cell site. Pero ang sabi po sa source po namin, nasa stage na daw po ng soil test itong cell site na ito. Hindi ko alam kung anong telco yan. Hindi ko na natanong. So ang maganda dyan, may telco na dito, may cell site na, kaya lalakas po yung signal dito sa tabi ng property. So ito po yung property na binibenta. Ito po ay sa hektarya, pero ito po ay magkakaroon po tayo ng subdivision at relocation survey, dahil ang kabuuan po ng property nito nasa 2 hektarya po siya mahigit. So isa hektarya lang po yung binibenta, kaya kailangan natin iparelocate at subdivide po ito, at ipapaprove yung plano para para magkaroon po ng sariling title kung sakali po na kayo po makakabili nito. So ito na po yung property na binibenta, 1 hectare, at meron na pong fish pond po dito. Ito po yung mango farm na meron pong 30 daw na mahigit na puno ng mangga. So malilit pa yung mangga niya, hindi pa yung ganong may edad, siguro sa mga 15 years pa lang po siguro itong mga mangga na to, at namumunga po. Sa ngayon po may bunga, at ang presyo po ng property nito ay 3 million daw po. 3 million, sagot daw po ni seller yung capital gain tax, documentary stamp, at yung porsyento ng kanyang ahente ayon sa mga source po namin. So ito po yung kanyang fish pan sa harap, kaya maganda po dito, may fish pan po kayo. Sa ngayon po ay walang tubig dahil summer na nga po talaga. So simula doon yung sa may pinasukan ko, ganoon po siya hanggang doon po sa may pinakalas po ng fish pan, tas diretso na po pa ganun. So ang shape po ng property, rectangle po siya pahaba. Ayan. So 1 hectare, 3 million yung presyo, sagot ni seller yung capital gain tax, documentary sa porsyento ng ahente. Ganoon din po sagot na rin po ni seller yung pagpapa-subdivide, pagpapa-approve ng plano. O pwedeng kausapin natin, i-all in na lang natin po. All in na lang. Pwede natin kausapin, all in na lang natin sa 3M. Ayan. So para mas yung buyer, para hindi niya na problemahin yung transfer ng title. Kumbaga sa seller na lang at tayong mga ahente ang mag-aasikaso noon para ma-transfer yung title sa pangalan ng buyer na maayos. So ito po yung ibang portion o ibang part ng property. Ganito po yung mga mangga po niya. Ayan, maganda po yung mga mangga po niya, at malaki yung bunga. Sa kanya po yung ibang mga mangga, may mga bulaklak pa. At ayan. So kailangan natin itong fish pan, kaya ito kasama kayo itong fish pan na to. Yung fish pan nito ba makasama to, no? Baka mahati. Baka mahatamaan yung fish pan yung sa part na to. So baka pwedeng magkaroon pa ng fish pan dito sa gitna. Pag ganun po kasi napahaba, kaya kailangan din ipa-relocate talaga ho. Ayan. Ayan.
Di ba yung ano sa yung fish pan? Yung fish pan, di ba? Yung isang fish pan. Ayan. Oh, daming bunga nito ah. Oh, daming bunga. Ayan po, daming bunga ng ano, mangga. Piko to na piko. Oh, piko to. Ayan. So, maganda po ito. Title property naman po ito. Nakita ko na yung titulo po niya. Ito po ay agrarian title po siya. Clowa pala siya, Clowa. Opo, Clowa po yung titulo po nito. At matured naman na po. At buhay pa naman daw po yung nakapangalan sa titulo ayon po sa source po namin. Kaya hindi po kami nakadirect sa mismong may-ari, kaya may source po kami dito, may naglapit po sa amin sa property nito at pinapabenta po sa amin. Yan. Pero hati-hati po kami sa commission. Yan po. So medyo masukol nga sa part na ito, hindi na tayo makapunta sa kabila. Ano boss? Yan, fish pan. Fish pan na naman to. Fish pan na naman. Ang type ng property nito, yung kanyang lupa ay ano, pahili type po siya. May part na slope, may part na patag. Dito sa part na to, medyo pataas siya dito eh. Ayan, medyo pataas siya. Kaya maganda yung ano niya. Oh, kunting linis lang to. Oh, wala pa tayo sa kalahati yata. Kung baka sa 5,000 square meter pa lang tayo, eh yung isang hectare ba dyan sa part po na yan, yung iba. Yung ibang part po ng 1 hectare. So, hindi na po makapunta doon. Ay, may bahod naman doon eh. Diretsong pa ganyan. Ayun po. So, hindi na po makapunta sa kabila dahil medyo masukal. Ayan, try ko na lang pupuntahan yung ibang parte kung saan ako makakaabot. May baut kasi dito. Ayan. Siguro binakuran nila to. Baka nag-alaga sila ng kambing dito. So kasama po yung part na yan. Para wala kasi daan doon eh. Para makapunta sana ako sa kabila. 1 hectare po ang binibenta. 3M po ang price. Saktong-sakto lang po yung presyo po niya. Ang maganda pa dito, manggahan pa po siya. Talagang ideal po ito sa mahilig po mag-farm, mahilig po sa mango farm. Baka ito na po yung nahanap nyo. At income generated na po ito dahil ang tansya ko po dito inaani po niya ay talagang tiklis po ito. Dahil sabi po sa amin, nasa mga 30 daw mahigit yung kanyang puno ng mangga. So tama naman po yung ano niya dahil dito pa lang marami ng mangga dito sa part na to. At meron pa mga manggahan dito sa part na yan. At may fish pan din po dito. Dalawa yung fish pan po niya kung sakasakali na maisama ito sa relocation po niya sa subdivision. So itong pinapakita po namin sa inyo ay estimate pa lang po niya dahil yun nga po ang kabuuan po ng property ay 2 hectare po, 2.4 yata nakita ko doon kanina. So 2 hectare po siya mahigit at 1 hectare lang po yung binibenta po ng seller. Ayan. At ang maganda po dito, tahimik at hindi po binabaha itong property nito dahil mataas po ang bayan ng Umingan. At source of water po dito, deep well. Wala nga lang po ako nakitang tubo o deep well na naka-install. Pero magpapa-install po tayo kung sakasakali kayo po makibili. At ang maganda po dito ay ang tawag dito maganda po dito tahimik po yung lugar, yun nga po. Tsaka wala pong NPA. Yan. Yung sa mga tatanong kung may NPA, wala pong NPA dito dahil itong barangay po nito ay malalaki yung mga establishment nila sa mga school nila. Malalaki. At meron po silang super health center daw na tinatawag. At sementado naman po yung lahat ng kalsada nila maliban lang po dito sa papasok dito sa area dahil may right of way. At yung right of way po niya ay rough road pa lang po. Pero nasa sa inyo po yan kung kayo makakabili, kung papasemento nyo po or depende po sa inyo kung ano po yung development ang gagawin nyo po niya sa kanyang right of way. Ayan. So kung may ibang katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. Sa mga gustong makita po itong property nito ng personal, sasamahan po namin kayo para makita nyo po ng personal itong property nito. Ulitin ko po, ito po ay located po dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan, at meron po itong sukat ng 1 hektarya at ang presyo po niya ay 3 milyon. At kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong nagbebenta ng property nito. Schedule po natin para makausap nyo po. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.